Ang huling part ng ating kwento. Nang umalis si Dada ay nag-half bath muna ako saka na humiga sa tabi ng anak ko. Madaling araw na noong marinig ko ang pag-ingit ni Quaid. Kaagad ko siyang tinimplahan ng gatas bago ko siya kunin sa crib para makadidi siya at para maiwasan na rin na masamid ito. Muli kong inilapag sa crib si Quaid nang bumalik na ito sa pagtulog. Itinuloy ko na rin ang pagtulog ko. Ayla, rinig kong tawag ni Doreen. Kunin ko na si Quaid, ha? Gising na siya. Pupunta kami sa bukid nila Dad. Matulog ka muna. Tango na lang ang naisagot ko dahil hindi ko pa kayang buksan ang mga mata ko mag-aalas 8 na nang magising ako at ang unang tiningnan ko ay ang crib ng anak ko. Bahagya pa akong nagulat nang wala siya doon ngunit bigla kong naalala iyong sinabi ni Doreen. Agad akong nagtungo sa banyo at nagpalit ng suot. Inayos ko na rin ang higaan saka na lumabas. Habang pababa ako sa hagdanan ay rinig ko ang malulutong na tawa ng anak ko. Nakaharap siya kay Dada habang nakaupo ito sa kandanggan nito. Pati si Doreen ay natatawa sa hajijek ng pamangkin niya. Mukhang pinalitan na rin nila ng suot si Quaid dahil hindi na siya nakapantulog. At mukhang hindi pa nila ako napapansin. I didn't get the chance to hold and play with your mom when she was your age. Biglang pahayag ni Dada habang nakatingin sa apo niya na nagpahinto sa akin sa paghakbang. So I promise that I will always make time for you. If you want to play with Grandpa, tell Mommy and Daddy to call me. I will come to you in a heartbeat. Hindi ko kaagad na naipagpatuloy ang paghakbang ko pababa nang maramdaman ko ang pangangilad ng mga luha sa mga mata ko. Parang may mainit na bagay na humaplo sa puso ko dahil sa mga salitang sinabi ng tatay ko. Kahit noong nanganak ako ay pinuntahan niya ako. Isang tawag lang sa kanya ni Chino, nakabiyahe kaagad siya papunta sa hospital kahit na ginabi siya. Everyone went there to see my baby, but my father went there to see and check on his baby. Good morning. Masayang bati ko sa kanila nang makalapit ako. Agad namang burnaling sa direksyon ko ang ulo ng anak ko. Gising na si Mommy, ani Doreen saka hinawakan ang kamay ni Quaid. Ginawan ko siya ng banana puri. And he liked it, sabi nito sa akin. Oh, thank you, tita. Matamis akong ngumiti at umupo sa tabi ni Dada. Humilig ako sa balikat nito at yamakap sa may tiyan niya. Hindi naman na ako pinansin ng anak ko dahil abala na siya lolo niya. Lumipas ang maghapon na hindi ko narinig na umiyak si Quaid, ngunit pagdating naman 7 p.m., ginawa na naman niyang pampatulog ang tunog ng iyak niya. Are you sure you wanna stay there for a month? Rinig kong tanong ni Chino mula sa speaker ng phone. Gabi-gabi ba siyang ganyan dyan? Ka-video call ko siya habang sinusubukan kong patahanan si Quaid. Nakasandal ang phone sa may night lamp para makita niya kami. At hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng inis sa tanong niyang iyon. Ganito rin naman siya dyan, di ba? Ay snap! Pakiramdam ko kasi ay mali para sa kanya ang pag-uwi namin dito. Parang gusto niyang isisi sa pag-uwi namin dito kung bakit iyak nang iyak ang anak niya. Nakita ko ang pagkunot ng noo nito. Marahil ay naramdaman niya ang iritasyon sa tinig ko. I know, baby. What I'm trying to say is baka mahirapan ka sa kanya dyan. Wala kang kasama, kalmado nitong sabi. Imbes na mawala ang iritasyon na nararamdaman ko para sa kanya, lalo pang nadagdagan. Hindi ko alam kung bakit iba ang dating sa akin ng mga sinasabi niya. Anong walang kasama ang sinasabi mo dyan? My father is here. Nandito rin ang mga kapatid ko. Just so you know, Shino, tinutulungan nila ako sa pagbabantay sa anak mo. Bahagya kong sigaw na ikinagulat niya. Mas lalo ring umiyak si Quaid na nagpadagdag pa sa inis ko. Sweet Jesus, why are you shouting, Mama? Ikaw lang naman ang iniisip ko. Ano ba ang problema mo? Lalong kumunat ang noo nito at halata na rin ang iritasyon sa buong mukha. Just drop the call. Huwag ka na lang munang tumawag, pahayag ko. I can't hear you. Hindi tayo magkakaintindihan, dagdag ko pa nang may mga sinabi pa ito. Pinanood ko munang mag-end ang video call bago humugot ng isang malalim na hininga. Nag-focus na lang ako kay Quaid at hindi na masyadong inalala ang tatay niya. Lumipas ang kalahating oras na hindi ko pa rin napakalma si Quaid. Salaita nang pumasok dito sa kwarto si Dada at Doreen para tulungan ako. Pati si Terence ay napapasok niya dito sa kwarto. Pwede pa ba siyang ilabas?
Kahit sa may sala lang. Doon muna kami, tanong ni Terence na karga-karga na si Quaid. Tumango lang ako saka inabot ang didi sa kanya. You don't wanna sleep yet, Quaid. You wanna play with Tito. Rinig ko pang sabi niya habang papalabas silang dalawa sa kwarto. Bumuntong hininga ako saka tumingin kay Dada at Doreen na parehong nakatingin rin sa akin. Nauna lang nagbawi ng tingin si Doreen nang tumunog ang phone nito. Kunot ang noo nito nang mag-excuse siya sa amin. Nagpaalam na rin si Dada na lalabas na, at nang ako na lang mag-isa, pabagsak akong humiga sa kama. Isang oras ang lumipas at halos makatulog na ako nang bumalik si Terence dito sa kwarto. Nasa balikat niya ang ulo ni Quaid na mukhang napatulog na niya. Gosh, thanks. Ikaw lang pala ang makakapagpatulog sa kanya, mahinang sabi ko habang ibinababo niya ang pamangkin sa loob ng crib. Sumakit ang braso ko kakasayaw sa kanya, naiiling naman na pahayag ng kapatid ko pero nakangiti siya. Tsaka baka hinahanap niyan si Chino. Kailan ba yun uuwi dito? Nagkibit lang ako ng balikat. Ginawa ko muna ang mga dapat kong gawin bago nagpatangay sa antok. Ngunit kahit sabihin na tulog ako ay alerto pa rin ang utak ko at mga tenga kaya konting ingit lang ni Quaid ay nagigising kaagad ako. Almost 2 AM nang magising ang anak ko. Binuksan ko ang ilaw saka siya kinuha sa crib at sa kama na lang pinadidi. Hihikab sana ako nang hindi matuloy dahil narinig ko ang pagbukas ng pintuan. Ilang segundo akong natulala habang nakaawang ang mga labi nang pumasok ang taong hindi ko inaasahan na makikita ko. Why are you here? Gulat kong tanong at mabilis na napaupo. Agad ko ring kinuha ang phone para tingnan ang oras at nakitang 2:30 AM na. Madaling araw pa lang. How's my baby? Seryosong tanong ni Chino habang naglalakad palapit sa kama. Hindi nito pinansin ang tanong ko, at umupo pa sa may tabi ko. Tinanggal niya sa pagkakasukbit ng bag na dala nito at inilapag sa sahig. He's fine. Sinulyapan ko ng tingin si Quaid. Inalis ko ang bote ng huminto na ito sa pagdidi. Ayan, kakatapos lang niyang dumid. Ibinalik ko ang tingin ko kay Chino. Tumango ito at saglit na sumulyap ng tingin sa anak niya bago ulit ibinaling ang paningin sa akin. Magsasalita na sana ulit ako upang magtanong sa kung bakit ito biglang umuwi rito ng ganitong oras ngunit naunahan na niya ako sa pagsasalita. I'm asking about my baby mama, Anya. You seemed stressed when we video chat. Are you okay? Now, I'm feeling guilty. Bamiyahe siya ng malayo sa ganitong oras dahil lang sa alam niya na stress ang asawa niya. Yeah, I am. Sorry kanina. Tipid ko siyang nginitian. No, it's okay. I know your struggles. Lumingon ito kay Quaid. Diyan ba siya matutulog o sa crib niya? Sa crib. Ililipat ko na. Tumango ako. Humalik si Chino sa anak bago niya ito ilipat sa crib. Doon ko lang rin napansin ang antok sa mga mata niya. At ngayon ako nakaramdam ng kaba. Papaano kung nakatulog siya habang nagbabiyahe patungo rito? Bakit ba kasi bigla-bigla na lang siyang sumusugod rito? Alam ba nila mami na umuwi ka dito? Tanong ko nang makahiga na kami pareho. Tumango ito. Paano ka nakapasok dito sa loob? I called Doreen before I left the house. I asked her to keep the door unlocked. Hinayla niya ako palapit sa kanya saka mahigpit na niyakap. I missed you too. Humalik ito sa mga labi ko. Sorry about my attitude earlier. Isiniksik ko ang mukha ko sa may leeg nito at nilanghap ang amoy niya. Maya-maya pa ay ibinaba nito ang sarili hanggang sa magkalapit na ang mga mukha naming dalawa. Marahan ko siyang hinalikan sa mga labi hanggang sa tumagal iyon ng ilang segundo. Let's sleep, wika ko nang humiwalay ako sa kanya. You tired? Not so much. Nakatulog naman na ako. Ngumiti ako. Ikaw, baka pagod ka. Ang layo ng binyahe mo. I'm not either, so how about we tire each other out, mama? May isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa mga labi nito. And damn it, really, why does it sound so sexy to hear when he calls me mama? And before I could even answer, he was already on top of me, claiming my lips, until I found myself bent over on the bed while Chino was drilling me from behind. Hindi mapakali si Quaid sa ibabaw ng kama habang pinapasuot ko ang polo shirt niya. Panay ang talon nito, at halatang excited siya dahil aalis sila ngayon kasama ang lolo't lola niya, pati na rin ang tito Dominic niya.
Dito pa rin kami nakatira kila mommy even after 2 years. Last year pa lang kasi may nabiling lupa si Chino dito sa mismong subdivision, at hindi pa tapos ang construction ng bahay. Ngayong taon naka-estimate na matatapos iyon. Si Ira ang nag-design ng interior samantalang si Daddy at Chino sa exterior. Pero syempre, tinanong muna ako ng asawa ko kung anong klase ng bahay ang gusto ko. Mas prefer ko yung simple at cozy tingnan, katulad ng kila mommy. Ayoko ng 2-story house dahil may toddler kami na sobrang likot. Tsaka, gusto ko pa rin namang magkaanak ulit kaya mas mabuti na yung wala silang ikakahulog. Napalingon ako sa gawin ng bukas na pintuan ng makar inig ako ng 3 katok. Nakatayo sa may bakana ng pintuan si mommy na bihis na. Is he ready? Magiliw nitong tanong saka naglakad papasok dito sa loob. Tumanggo ako saka ibinaling ang tingin ko sa anak ko na nakahawak sa magkabilang braso ko. Hindi na daw po siya sasama, ma'am, pang-aasar ko sa anak ko. Inayos ko ang collar ng puti niyang polo. No. Reklamo nito saka inalis ang pagkakahawak niya sa akin at lumapit sa lola niya. Sasama Quaid, mama. Pagsusungit niya sa akin. Pareho kaming natawa ni mommy. Hindi. Umiling ako. May iwan ka dito. Hindi ito sumagot at tumingin lang sa akin. Alam kong mayroon siyang gustong sabihin ngunit hindi pa niya alam ang tamang salita na bibigkasin niya. Hindi pa siya ganun katuwid magsalita, at madalas ay hindi mo pa maintindihan ang ibang words. Minsan nga ay hindi talagang kompleto yung sentence niya, pero mabilis kong nakukuha ang gusto niyang sabihin. I think it's a mom thing. Don't listen to your mom. Hinawakan ni mommy ang magkabilang pisngi ni Quaid para iharap siya sa kanya. Siya ang iiwan natin dito, dagdag pa ng konsentidor na lola saka na binuhat ang apo. Tumawa ako at inilapit ang mukha sa pisngi ng anak ko para halikan siya sa pisngi. Be a good boy. Alright. Paalala ko sa anak ko at hinalikan siya sa noo. Kiss mama goodbye. Iniharap ko ang kaliwang pisngi ko sa kanya. Mabilis naman siyang yamakap sa may leeg ko, at gigil na humalik sa akin. Bye-bye, mama. Aniya saka pa kumaway. Anong oras pala kayo aalis ni Chino? Tanong ni mommy saka inayos ang pagkakabuhat sa apo niya. Pagdating po niya, tugon ko. Tumanggo lang ito saka na sila lumabas ng kwarto. At hindi ko alam kung saan kami pupunta ng asawa ko. Kaya rin hindi ako sumama kila mommy ngayon kahit nakasama nila si Quaid dahil may lakad kami ni Chino. Mabilis kong dinampot ang backpack kung nasaan ang mga gamit ni Quaid saka sumunod sa kanila sa labas. Baka makalimutan pa nila ito at guluhin sila ni Quaid kapag naghanap iyon ng Didi. Muli akong humalik sa anak ko bago sila umalis saka na ulit pumasok sa loob ng bahay. Inayos ko ang kwarto at pagkatapos ay naligo na ako para pagdating ni Chino ay aalis na lang kami. Wala talaga akong ideya kung saan kami pupunta. Well, handa naman akong sumama sa kanya kahit saan pa yan. Baby, malakas na tawag ng isang tinig na sa tingin ko ay nasa sala pa. Rinig na rinig ko yun dahil bukas ang pintuan nitong kwarto. Umirap ako habang nakatingin sa vanity mirror. I'm in the room, Chino. Malakas ko ring sabi at nagpatuloy sa pagsusuklay sa buhok ko. Umalis na sila. Tanong niya nang makalapit ito sa akin. Agad rin itong humalik sa pisngi ko. Oo, sagot ko. Saan ka ba galing? Tumingin ako sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Kitang-kita ko ang paghuhubad nito ng t-shirts niya. May inayos lang. Maliligo na ako, palm nito. Naka-ready ka na. Isinampay nito ang t-shirts sa may balikat niya. Yup. Okay naman siguro itong suot ko sa pupuntahan natin, di ba? Tumayo ako at ipinakita ang suot kong kulay celery green na polo dress. Fit ito sa akin at medyo maiksi ang skirt. Na-maintain ko naman ang katawan ko, at lalong lumaki ang mga boobies ko, liyon nga lang ay hindi na sila gaanong pantay ngayon pero hindi naman iyon halata. Malagkit itong tumingin sa kabuuan ko habang nakangisip. Pumalatak ako saka na lang napailing dahil kabisado ko na ang mga ganyang tingin niya. Looks like you're asking for another baby. Titanggaw-tango nitong sabi saka pahinawakan ang baba na parang nag-iisip. Joke's on you, daddy. I'm on birth control pills. Inirapan ko siya. Mahina itong tumawa. Oo nga pala, but don't you just want to wear something comfortable? Like shorts and t-shirts?
Kumunat ang noo ko at tumitig sa kanya. Saan ba kasi tayo pupunta? Tak ang tanong ko. Racetrack, simpleng tugon nito. I have a competition next month, and you are going to practice with me today. Inawang ko ang bibig ko para sana magsalita ngunit kaagad ring nagbago ang isip ko. Hindi ko na itinuloy ang pagrereklamo at tumango na lang ngunit hindi ko naiwasan ang hindi makaramdam ng disappointment. Akala ko pa naman ay magdi-date kaming dalawa, ngayon. Lumabas si Chino sa kwarto habang nakangiti, pero alam kong nakita niya ang disappointment sa mga mata ko. Ayaw na lang siguro niya yung pagtuunan ng pansin dahil buo na ang desisyon niya na isama ako sa practice niya. Nag-shorts na lang ako at t-shirts kagaya ng sinabi niya. Pagkatapos niyang maligo ay umalis na rin kaagad kami at nagtungo sa racetrack. Labag na labag sa kalooban ko ang pagsama sa kanya dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako mag-e-enjoy dito. Shino, wait, pidgel ko nang itigil niya ang sports car sa loob racetrack at akmang bababa na. Let's make one thing clear. I'm just going to watch you practice, right? Hindi naman ako sasakay rin dito habang nakikipag-race ka, di ba? You are going to ride with me, baby. Tipid itong ngumiti. Unless you want to ride me instead. Your choice, mama. Kamandat ito saka na bumaba. Wala na akong nagawa kung hindi ang bumaba na rin nang buksan niya ang pintuan sa tabi ko. Ngayon pa lang ay nangangatog na ang mga tuhod ko kapag iniisip kong patatakbuhin niya ang sasakyan ng mabilis. Lalong lumala ang pagiging nerbyusa ko simula nang manganak ako. Saglit na nakipag-usap si Chino sa mga kasama niyang nandito rin ngayon. Halos namumukhaan ko silang lahat dahil bukod sa sila ang mga kasama niya sa club, mga ninong rin ang mga to sa anak namin. At mukhang sila ang mag-challenge sa kanya ngayon. Inilibot ko ang tingin ko sa buong lugar. Walang katao-tao sa grandstand, nakahilera na rin ang mga sasakyang gagamitin nila. Helmet lang. Kinakabahang tanong ko nang makita ang hawak ng asawa ko. Nakatayo ito sa labas ng sasakyan, sa tabi ko. Aren't we going to wear race suits? Umiling ito. Do you trust me? Inangat niya ang hawak niya. Biglang nanikip ang dibdib ko dahil seryosong-seryoso talaga siya na gagawin namin ito. I do, halos pabulong kong sabi. Good, aniya saka humulik sa mga labi ko bago isuot ang helmet sa ulo ko. To forever with you, baby. Ngumiti ito saka na rin inayos ang seatbelt ko. Holy shit, mamamatay na ba kami? Malakas na kumabog ang dibdib ko nang makasakay na rin si Chino sa loob. Ngumisi muna ito sa akin bago isuot ang helmet at saka na pinaandar ang makina ng sasakyan. Mahigpit akong kumapit sa upuan nang makita ang isa sa mga kasamahan niya na nasa starting line. May hawak itong solid green flag na nakataas, at nang ibaba niya ito, lalong tumindi ang kaba ko lalo na nang tumakbo na ang sasakyan. Napigil ko ang hininga ko sobrang takot, at ang tanging nasa utak ko na lang ay ang anak ko. 2 taon pa lang siya at ayoko siyang maulila agad. Ilang mura rin ang nabuo sa utak ko para sa asawa ko. Bakit niya pa kasi ako naisip ang isama rito at gawin ito na kasama ako? Gusto ko siyang bugbugin ngunit pinigilan ko ang sarili ko dahil baka mawala ang focus niya sa pagdadrive at sumemplang pa kami. Breathe, baby. I won't kill you rinig kong sabi ni Chino sa loob ng helmet na suot ko. Can you hear me? Stop talking, Chino. Focus on driving. Sito ko nang ma-realize na baka may communication device na nakalagay dito sa mga helmet na suot namin. I'm going to turn, mama. Hold on tight, he commands. And enjoy the ride. Hindi ko na napigilan ang paglalabas ng mga samot saring mura ng marahas niyang iliko ang sasakyan. Pakiramdam ko ay nahulog ang puso ko sa sobrang takot dahil akala ko ay babangga na kami. Ngunit sa paglipas ng mga sandali habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan ay unti-unti nang naglalaho yung takot ko. Nagsimula yung mapalitan ng thrill lalo na't nakikipaghabulan si Chino sa ibang sasakyan. Isiniksik ko na lang rin sa utak ko na hindi naman hahayaan ni Chino na may mangyaring hindi maganda sa aming dalawa. At hindi naman rin siguro niya ako isasama dito kung alam niyang incompetent siya sa ganito. But the track is his, and this is his sport. Ilang beses na niya yung napatuyan na magaling siya sa ganito. Nang matapos ang hindi ko alam kung ilang minuto o oras na pakikipagkarerahan ay rinig ko pa rin ang pintig ng palso ko ngunit hindi na dahil sa takot.
It was because of adrenaline rush. Did you win? Tanong ko kay Chino nang tanggalin nito ang helmet na suot ko. Hindi ko na kasi nasundan kung sino ang nauna sa finish line, ngunit sa tingin ko ay talo siya sa practice niya ngayon dahil may 4 na sasakyan na ang naroon. Medyo malayo rin ang distansya ng sasakyan namin sa kanila. At life. Yes, natatawang sagot niya pagkatapos alisin ang helmet sa ulo nito. Nauna na rin siyang bumaba at umikot tungo sa may pintuan ko. Bumaba na rin ako nang kalasin niya ang seatbelt ko. You know how much I like this sport, right? Tanong pa niya habang isinasarado ang pintuan ng sasakyan sa likuran ko. Umayos ito sa pagkakatayo sa mismong harapan ko. Yup, tumango ako. At alam mo rin kung gaano kita kamahal, di ba? Biglang sumeryoso ang mukha nito. Yeah, I know, may pag-aalangan kong sagot. Hindi dahil sa tanong niya kundi dahil bakit bigla siyang nagtatanong ng ganito. Do you know why I decided to brought you along here? Sandali akong nag-isip sa kung bakit nga ba. Ang sabi lang niya kanina ay gusto niyang mag-practice kasama ako. Leon lang ang dahilan. Cause you want to practice with me, sagot ko. Not just that. Umiling ito. Kumunot naman ang noo ko. It was because I want to do the sport I like with the only woman I ever loved, and to see you sitting beside me, not knowing what was going to happen with us, was quite fascinating. Thanks for the trust. Baby, humalukip-kap ako sa ngumisi sa kanya habang nakataas ang 2 kilay, ngunit hindi nagtagal ang tingin ko sa kanya nang makita ko sa sulok ng mata ko ang pagtayo ng ilang tao sa likuran ng mga sasakyang nakaparada sa may unahan. Namilog ang mga mata ko at halos malaglag ang pangako nang mapansin ang hawak nilang banner na may checkered design sa itaas at sa ibaba katulad ng finish line flag sa racing. Sa gitna naman ng banner ay kulay puti iyon. At may mga letre doon na nakasulat sa kulay ginto. Will you marry me again? I read in between breaths. Naibagsak ko na lang rin ang mga kamay ko sa magkabilang gilid ko. Of course, baby. I will. Malakas at determinadong pahayag ni Chino. Ibinaling ko ang tingin ko sa kanya at nakitang nakaluhod na ang isang tuhod sa semento. Nakalahad naman ang isa niyang kamay sa harapan ko habang hawak ang isang maliit ng box, at sa loob noon ay makikita mo ang isang singsing na may oval cut diamond sa gitna. Ilang segundo kong pinigilan ang pagbuhos ng emosyon ko ngunit hindi pa rin ako nagtagumpay nang magunahan sa pagtulo ang mga luha ko sa magkabilang pisngi. Tanging-tango na lang ang naisagot ko sa asawa ko dahil hindi ko kayang magpalabas ng mga salita sa bibig ko sa mga sandaling ito. Kinuha ni Chino ang kamay ko sa muna hinalikan bago ipinasuot ang sising. Malaki ang ngiti nito nang tumayo siya. Ikinulong niya ang mukha ko sa mga palad niya habang marahang pinupunasan ang mga luha ko sa pisngi gamit ang magkabilang thumb niya. You have been everything I needed in my life, Ayla. But now that we have Quaid, 2 na kayo, aniya habang diretsyong nakatingin sa mga mata ko na puno ng luha ngayon. Sandali akong pumikit nang ilapat niya ang mga labi niya sa akin. Handa ko na rin sanang igalaw ang mga labi ko ngunit hindi ko na naituloy nang marinig ko ang mga palakpakan at hiyawan sa may likuran ko. Agad akong napalingon, at mas lalo pang naiyak nang makita ang mga Fontanilla at mga Velasco na malalapad ang mga ngiti na nakatingin sa amin. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang pagpupunas ng luha ng mga pinsan naming babae, at ng kapatid ko. Pati ang mga tita namin ay ganun rin. Kita ko rin ang namumulang ilong ni Mommy kahit na medyo malayo sila sa amin. Medyo nagulat rin ako nang makita ang mga Ortiz na nandito rin ngayon. Nakangiti rin ang lola ni Chino habang nakatingin sa gawin namin. Okay naman na kami ng lola niya, at alam kong tanggap na niya ako para sa apo niya. Madalas na rin siyang pumunta sa bahay at nakikipaglaro kay Quaid. Hindi ko lang siguro inaasahan na makikita ko sila rito ngayon. Parang natunaw naman ang puso ko nang ibaba ni Dada si Quaid na may hawak na isang piraso ng pulang rosas. Tumakbo ito palapit sa gawin namin habang tumatawa. Kaagad rin namin siyang sinalubong, at tuwang-tuwa ito nang buhatin at halikan siya sa pisngi ng daddy niya. Mama, tawag nito habang inaabot sa akin ang bulaklak na hawak niya. Nakangiti pa ito sa akin kaya muling bumuhos ang mga luha ko. Thank you, humihikbi kong sabi sa kapinunasan ang magkabilang pisngi ko. Oh mama, crying, daddy. Tears. Sumbong nito kay Chino at tinuro ang mukha ko.
Nawala ang ngiti nito sa mga labi at rumahistro ang pag-aalala sa mukha niya. At kahit napatuloy ang mga luha ko sa pagtulo ay hindi ko napigilan ang matawa. "These are happy tears," nakangiti kong sabi sa kahinaplos ang pisngi niya. "I love you both." Tumingin ako sa mag-ama ko habang matamis na nakangiti. "You and Quaid will always be my finish line," ani Chino sa tinig na puno ng pagmamahal. Yamakap ako sa may torso niya at inilapit ang ulo ko sa kanya saka siya hinalikan sa mga labi. Aware akong pinapanood pa kami ng mga kasama namin dito, ngunit walang mapaglagyan ng tuwa sa puso ko sa mga oras na to. Pakiramdam ko ay sasabog ako sa sobrang saya. "I think this ring calls for a second baby," pahayag ko nang humiwalay ako sa asawa ko. Sinulyapan ko pa ng tingin ang singsing sa daliri ko, malakas namang tumawa si Chino kaya napatingin sa kanya si Quaid na natawa rin. Mabilis kong hinalikan sa pisngi si Quaid. Ganon rin naman ang ginawa ni Chino. Pareho ko silang niyakap ng mahigpit, at bumuhos sa isipan ko yung mga pinagdaanan naming dalawa ni Chino simula noong makaramdam kami ng pagmamahal sa isa't isa. Ang buong akala ko noon ay mali kaming dalawa. Kaya na rin siguro naungkat ang pagiging ampon ko noon para malaman namin na walang mali sa nararamdaman namin para sa isa't isa simula pa lang noong una. Ang tadhana na mismo siguro ang gumawa ng paraan para mangyari talaga kaming dalawa. I never thought that the man I grew up with was the one I'd grow old with now. I really thought back then that I couldn't have him the way I have him now. Dumaan man sa pagsubok ng kapalaran sila pa din naman, ang magkakatuluyan at magsasama habang buhay. Minsan kung may pagsubok man na dumating tiwala lang sa isa't isa malalampasan nyo din yun. Walang perpektong relasyon, magkakatampuhan talaga. Pero alam nyo na mahal nyo ang isa't isa kahit anuman ang mangyari. Hanggang sa muli mga listeners, mag-iingat kayo palagi.